Okay, alauna 13:28 Saturday, November 4, 2023. So, iisip tayo ng mga topic. So, ang topic natin ngayon, mga kengkoy. O, sige, mamaya na yung mga kengkoy. Daming ng mga kengkoy talaga. Lumalabas yung maraming cartoons. At makikita nyo sila, maririnig nyo sa radyo. At yun yung masarap na time na mag asar. Keng koy, ika nangangamoy. So, amoy-amoy lang muna, tipid-tipid. Okay, stop muna, stop. Aray ko. Stop muna, stop. Wow. So, ang daming kengkoy ngayon. Nakakaawa itong mga taga dito sa Cavite. Parami na ng parami yung mga may tama rito. Kasi, medyo talagang hindi natin mabilang yung may mga tagas na tao. So ang pinaka topic natin ngayon ay ano ang panghahawakan mo sa Troj? Ano ang matibay na panghahawakan mo sa The Rock of Jesus Christ? Anong tawag nito? Malupit, anong na dapat kang lumaban para dito, dapat kang ewan ko, ano pa bang kailangan na sabihin sa The Rock? Anong pwede mong matibay yung maaasahan mo na insurance na bakit ka naging The Rock of Jesus Christ? So, ito pa doon sa mga tropa ko na nagpapakalat na ngayon ng mga aral, at sa mga tropa na naggagawa na ng messenger nila para magturo, sabi ko magparami muna kayo. So, ano nga ba ang katibayan ng The Rock of Jesus Christ? So, gawa ulit tayo ng kwento rito, tapos broning chamba lang o ano. So maraming nagtayo sa ng relihiyon at sinasabi nila sila ang tunay. Maraming relihiyon, kunyari mga dating daan. O bakit tinawag na dating daan yan? O tawag natin na MCGI. Ano ba tawag nun? Members of Church of God. Member of Church of God. O tapos tinawag na dating daan. Bakit ka nga ba tinawag na dating daan? So pinapayo ko lang doon sa mga nagtatayo ng mga sarili nilang cartoons, na pag nagtayo sila ng sarili nilang cartoons, ganda-gandahan yung mga title.
ng tinatayo nila. Kasi baka basa ka lang ng basa ng Bible, basta matripan mo lang na yun ang title mo, yun na, ayos na yun. So, pinapayo ko lang sa inyo. So, meron nga mga Rangers of God. So, example nito, kunyari, dating daan, members of Church of God. So, bakit nga ba tinawag na dating daan yung grupong yun? So, anong ikaliligtas ng mga dating daan? So, bakit tinawag na dating daan? Naandun pa sila sa lumang kautusan. Andun sila sa mga kopong-kopong na kautusan ni Jesus. Tapos, dumating yung bagong tipan. Ang mga taga-dating daan ay nandun pa rin sa lumang tipan. Nandito na tayo sa bagong tipan, wala na tayo sa lumang tipan. Nandito na tayo sa bagong daan, sila nasa dating daan pa rin. So late ang nila, ang technology nila kasi doon sila sa old school. Nasa old school sila, tayo nasa bagong daan na. So Baptist, next, Baptist. Bakit tinawag na Baptist ang mga Baptist? So, pag nabautismohan ka, ng Baptist, siyempre nga, Baptist. Pag nagpabautismo ka na, ayos na. So, yun ang sinasabi na baptized, Baptist. So, next, mga iglesia ni Cristo, Church of God, tsaka Church of Christ, iglesia ni Cristo. So, anong matibay na pinangahawakan nila kung bakit sila tinawag na iglesia ni Cristo o iglesia ng Diyos? Nalilito nga ako kung saan yung tunay, kasi sabi nila yung mga MCGI, Church of God, sila ang ililigtas ng Diyos. Kasi galit na galit sila sa iglesia ni Cristo. So, yung iglesia ni Cristo naman, galit sa MCGI kasi nga sila din ang ililigtas ng Diyos kasi Church of Christ nga naman. So, nalilito ako saan ba maliligtas dun sa dalawa. So, diba? Tapos next, born again. Mga born again. Bakit nga ba nag-title sila ng born again? So, pag nabautismohan ka, you're born again. Tapos na. So, born again ka na, ligtas ka na. So, hindi ka na magkakasala kahit anong gawin mo dyan basta born again ka, you're saved. Saved ka na. So, marami ang nagtayo ng religion na 446,000 o 56,000 ba? Sectarya. Ano ba yan? Tawag na sex. Ano bang tawag nun? Yung sekta. Na 46,000 na sekta nagtayo. Kingdom of God. Yun, isa rin yun. Kingdom of God. So, bakit The Rock of Jesus Christ ang ating title? O bakit The Rock of Jesus Christ? Diba? So, anong panghahawakan mo sa The Rock of Jesus Christ? Bakit yun ang pinili ng Diyos? Yun, doon natuwa ang Diyos sa The Rock of Jesus Christ. So, ang unang-una, ang sabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. So,
nagtayo si Jesus ng iglesia niya dun sa ibabaw ng bato. So ang ang tawag nito yung nakalimutan ko na. Teka. So yung putik na yan. Blackout na naman. So yung bato na sinasabi, ano nga ba yung bato? Yung sinasabing bato. So alangan naman na yun, nagsabi sila na ang iglesia ay naka sa batong ito. Ayun, yung mga iglesia ni Cristo, kung ano-ano, iglesia ni ni Manalo, ni Soriano. So nagtayo sa ibabaw ng bato. So ano yung itinayo nila sa ibabaw ng bato? So teka, puntahan muna natin ang teka ha, para malinaw. Ito nga ba yung sinasabi ko na tamad ako na ipakita, maghahalongkat, magkakalkal. Kaya masarap lang magsalita rito. Kasi makakatamad magkalkal dito. Mas maganda yung magsalita ka, dire-diretso. For evidence lang naman ang pinakikita ko sa inyo dito. So dapat may evidence na ito, ganyan ang totoo. Okay? So, saan ba yun? Okay, tignan nga natin. Nandito ba yung mga kalokohan ni Jan dyan? Okay, bukod ng Diyos. Ito nga. Mobile view. So, ano nga ba ang bato na sinasabi? Ano ang pinanghahawakan ng the rock of Jesus Christ? Kasi sabi nila, si Jesus na nga yung bato, tapos the rock pa. Si Jesus na yung bato, tapos the rock pa. Ano ang sabi niya doon kay Pedro? Sa ibabaw ng batong ito, di ba? Ano bang bato siya yung bato, di ba? So, paano nangyari yun na may tinawag pang isang bato? Di ba? So ang batong yun ang saligan ng aral. Yun yung aral ni Jesus. Kumbaga, yun ang Espiritu, yun ang Holy Ghost. Yun ang Espiritu Santo, yun yung batong yun. Kasi yun yung pinaka-aral ni Jesus. Ang batong yun. Nakakuha nyo? So kaya nga the rock of Jesus Christ. Kasi ikaw ang itinatayo doon. Ikaw ang rock ni Jesus. Ikaw ang bato ni Jesus. Kasi nasa iyo ang Espiritu Santo. Bakit ka naitayo doon sa ibabaw ng batong yun? Kaya tinatawag kitang the rock of Jesus Christ. Nakakuha mo nyo? So, saan pupunta yung Espiritu na yun? Oh, diba? Bakit the rock of Jesus Christ? Uy, diba? Nagtayo sila, nakita lang nila na iglesia ni Cristo. Ito pa isa na nababalitaan ko na kaanib daw sa katawan. Ay, putang ina, ito na naman ng mga gago. Nag-imbento na naman daw na yun ay kasapi sa katawan ni Cristo. So, nagtayo ang iglesia ni Cristo, sila daw yung katawan.
Tapos yung katawan may mga bahagi. So dapat pala papasakop ka doon kasi sila daw yung ulo. Kasi si Kristo nga daw yung ulo. So pagka sinabing si Kristo ang ulo, ikaw naman may mga katawan daw. Naku po. Hindi magpapa-under ang the rock of Jesus Christ kahit kanino. Nakakuha nyo. Huwag kayong mag-imbento kasi unang-una, wala kayo sa aral na binigay ni Kristo. Gets nyo ba? Unang-una, hindi naman kayo hinalal ni Kristo. Kasi wala sa inyo ang katotohanan. Okay, napakaraming nagtayo. Andiyan ang Katoliko. Ang Katoliko ay ibig sabihin ay mundo. Ano ba? One world job? One world ba yun? Ewan ko. So, wala namang Katoliko sa Biblia. Ang the rock of Jesus Christ ba nasa Biblia? Nasa Bible ba ang the rock of Jesus Christ? Yung sabi nila, wala daw eh. Tatanungin ko kayo. Andun, di ba? Ang the rock of Jesus Christ. Letra por letra, walang buo na the rock of Jesus Christ. Dahil ang nilalagay natin, ang iglesia ay isang hiwaga na itinatayo doon sa ibabaw ng bato. So, para sa kaalaman nyo, ang hiwagang ito ay dakila. Ito, kayo na lang maghanap ng title kasi tamad ako eh. Ayan. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So, sabi ni Pablo, ang hiwagang ito ay dakila. Sinasalita niya yung hiwagang yun tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So, bakit iglesia ni Kristo? Iglesia ng Diyos. Bakit tinawag na iglesia ni Kristo? Iglesia sa bahay. Dapat may alam kayo para pag nag-joke-joke ako rito, alam niyo yung gino-joke ko. Hindi to yung biro, yung kumbaga yung aral. Meron tayong iglesia sa house, meron tayong iglesia sa apartment, meron tayong iglesia sa boarding house, meron tayong iglesia dyan wherever you are. Bakit may iglesia doon sa bahay? Bakit may tinatawag na iglesia ni Kristo? Bakit may tinatawag na iglesia ng Diyos? Nakuha nyo? Kasi ikaw ang tahanan ng Diyos. Ang iglesia ay ibig sabihin ay templo o bahay. Nakuha nyo? Sa Biblia, ang ibig sabihin ng iglesia ay templo o bahay. Huwag na tayong mag-Greek na kung ano-anong palusot nyo, putang ina nyo. Nakarating kayo na mag-Griego pa kayo, mga siraulo kayo, gusto nyo lang magpiling matalino. Wala naman kayo sinabi. So, bakit ka tinawag na iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo? Kasi sa iyo siya nananahan. Sabi nga ng Diyos na kung kami iibigin niya, kami mananahan sa Kanya. Mananahan sa iyo ang Diyos. Ikaw ang iglesyang itinatayo sa ibabaw ng batong yun. Kaya ka tinatawag na the rock of Jesus Christ. Dahil nasaan ba yung batong yun? Dahil nasa loob ng katawan mo ang batong yun. Nasa pag-iisip mo ang batong yun. Ang lahat ng aral ni Jesus nasa iyo. Yun ang espiritu na nasa iyo.
So ano ang totoong iglesia sa tingin nyo? Tatanungin ko, ano yun? Babasa lang natin na ikaw ay iglesia ni Kristo. O sinong Kristo mo? Sinong Diyos mo? Iglesia ka ng Diyos. Ako, tawag nito, kumbaga sigurado. Kumbaga insured na siguradong si Jesus ang sinusundan namin. Kaya nga the rock of Jesus Christ. Kaya nga bato ni Jesu Kristo. Ito ang bato ni Jesu Kristo. Nakuha nyo? So napakalayo ng dating daan. Kasi yung dating daan nandun nasa wherever, whenever. Hindi ko alam kung saan sila napapunta kasi nandun sila sa dating daan. Nasa lumang daan. So kung may lumang daan, naandun pa sila. So napakalayo sa iglesia ng sinasabi ko. So sino ang mga tunay na sa tingin mo na sino ang magliligtas sa inyo? Ang tunay na ililigtas ng Diyos. Sino kaya ang tunay na iniligtas o ililigtas ng Diyos? I am the rock of Jesus Christ. Sarap, no? So, anong panghahawakan mo? Ano ang insurance mo sa the rock of Jesus Christ? Sabi ko nga sa mga tropa ko, mga tinuturuan ko sa debate, pagka nagsalita sila ng the true church, ang topic true church, sabihin mo agad doon sa Mateo, saan itatayo ang iglesyang yun? Saan itatayo ang iglesyang sinasabi? Huwag silang gagawa ng haka-haka. Kunyari ako, ang kadebate mo, bawal kang gumawa ng haka-haka, dumiretso ka ng sagot. Kumbaga, kung ano yung nakasulat doon, iyon ang dapat ang isasagot mo sa akin. Huwag kang mag-iimbento, mapupunta ka pa sa Griego, maghahalongkat ka ng mga ibang libro, mapupunta ka ng kung anong Spanish. Wala akong pake kung ilang lengguwahe pa ang alam mong putang ina mo. Di ba? Wala kaming pake kung gaano ka katalino. Basta sumagot ka kung ano ang nakasulat doon. Yun lang. Bawal gumawa ng haka-haka, gagawa ka ng sarili mong kengkoy, gumawa ka ng sarili mong cartoons, bawal yun. Huwag ka nang makipagdebate sa akin kung gagawa ka lang ng mga sarili mong bluff. Gagawa ka lang ng sarili mong setup. Sumagot ka kung ano ang nakasulat doon. Yun ang pinaka the best na debate. Kaya nga sabi ko doon sa group, pwede ba yung ganito ang debate natin, talata por talata ang sagutan? Kasi sa tagal kong nakipagdebate sa Facebook, halos umikot-ikot lang at gumulong-gulong lang. Pabali-baliktad. Pag hindi na sila makasagot, paikot-ikot na sila. Hanggang sa mag-imbento na sila. Kaya ako nakapag-isip ng isang rules na kaya na mahuhuli silang lahat. Kaya sabi ko, pwede ba yung pag nagtanong ako, pag nagsumagot ka, sagutin mo ng talata na pag ako naman na nagtanong, sasagutin din kita ng talata. Isa lang, isang talata lang, tigi-tigi isang talata lang. So paglapag mo ng talata, tak, ito ang sagot. Sasagutin ko naman ng isa pang talata, ito din ang sagot. Pak. Hanggang sa magkaipitan na tayo, maubusan ka na ng talata. Pero hindi ako mauubusan sa'yo. So, hanggang sa maipit sila na wala na silang magagawa, ang pag-asa na lang nila ay gumawa ng sarili nilang imbento sa rules ko na yun. Kaso bawal gumawa ng sariling imbento sa rules ko. Kailangan talata ang isasagot mo.
Bawal kang gumawa ng sarili mong cartoons. Bawal kang gumawa ng sarili mong kengkoy. Kasi nga talata por talata ang sagutan. So, ang dami nag-almahan doon sa group. Kasi nga daw, wala daw yung ibang sagot, wala daw doon sa Biblia. Tsaka yung tanong, wala din daw doon sa Biblia. So, napakahirap naman nun kasi dapat, kung Diyos ang pinag-uusapan, nasa Biblia lahat ang sagot. Diba? Hindi pwedeng walang sagot doon. So, ganon sa mga tinuturuan ko sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ. Kunyari makikipagdiskusyon kayo, dapat ang isasagot nila talata. Huwag kang papayag na maglalapag sila ng mga pang red carpet na paliwanag. Isang talata lang ang nilagay, isang libro ang pinaliwanag. Putang ina, sumakit ang ulo ko. Diba? May ganun. Na isang talata lang ang binigay mo, isang libro ang pinaliwanag mo. Putang ina mo. Ang sakit ng ulo mo. Ang sakit ng ulo ko kakabasa, putang ina. Kasi meron ka pang mga belief, mga kung ano-ano, mga pronoun, mga tinatawag na Griego, dahil dyan sa Rome ay tinatawag na mga Griego, putang ina ka. Bakit mo pahihirapan ang sarili mo kung Biblia lang ang pinag-uusapan natin? 'Di ba? So dapat sasagot ka ng talata lang. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, kundi talata lang ang isasagot mo. Isang talata lang, ayos na sa akin 'yun. Basta mabasa ko na nandoon nakasulat ang sagot mo. 'Di ba? So, tungkol dito sa The True Church, sa totoong iglesia ng Diyos, saan itatayo ang totoong iglesia na mismong si Jesus ang nagsabi na itatayo niya ang iglesia niya? Saan itatayo? Kundi doon sa bato. Di ba? Tapos, sasagot ka naman ng, kunyari, yung kalaban, kasi, yun, nandun, yung mga napapanood ko na debate ng mga, kunyari, si White, SDA yata yung si White, tapos, eto naman si okay naman ng mga SDA ba yun? Seventh day. O, yan pa, seventh day. Okay naman ng mga seventh day kasi Diyos nila si Kristo na gusto nilang ilaban na Diyos si Kristo. Ito namang mga iglesia ni Kristo, pinabubulaanan na hindi Diyos si Kristo. So, nako, napunta pa sila sa mga Griego, sa mga kung ano-anong putang ina, kung ano-anong mga klaseng mga kaululan na nilalagay nila doon. Napakasimple ng tanong, napakasimple ng sagot. Pero hindi dapat ang sagot sa sarili mo. Kundi maghanap ka sa Biblia ng isasagot mo. Kasi pinaliwanag na to ng mga apostol, ng mga mangangaral. At ni Jesus, ipinaliwanag na ni Jesus ang lahat ng aral na to. So kung patanga-tanga ka sa Biblia, nabulag ka ng mga apostol at ni Jesus, wala kaming magagawa doon. Kasi nga bulag ka sa aral, binulag ka ni Jesus sa totoong aral ng Diyos. So saan itatayo ang totoong iglesia? Kasi gusto kasi ng mga to, ewan ko kung may nalalaman na sila pero hindi nila sinasabi. Kasi ang gusto ng mga to ay yung magtayo sila ng negosyo. Magtayo sila ng business. Siyempre, kailangan pagka ang iglesia,
yung nakikita, magpapagandahan sila ng mga iglesia dyan, yung mga church. Malalaki pa, may mga Christmas light pa, may mga kung ano-ano. So, pagandahan ng simbahan ngayon. Paano yun? Ikaw yung iglesyang totoo. Ikaw mismo na tao. Nasa iyo si Jesus. Ikaw ang tinatawag na iglesia ni Kristo. Ikaw ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Ikaw ang tinatawag na iglesia na nasa bahay. Paano yun? Ikaw na mismo ang iglesia ng Diyos. So, kailangan ba natin ng mga ganon na ano, kunyari ikaw ang iglesia ni Kristo, badong. So, lalagyan kita dyan ng mga ilaw para magmukha ka talagang iglesia. Lalagyan kita ng decoration. Lalagyan din kita ng mga sungay-sungay mo. Pag ganun-ganun. Ikaw ang iglesia ng Diyos. Ikaw ang tinatawag na iglesia ni Kristo. Bakit mo kailangan gumawa ng bahay? Ikaw ang mismong bahay ng Diyos. Diba? So kaya siguro maraming umalma kasi mawawalan na sila ng business. Mawawalan na sila ng pagkakakitaan. May stop na ang kanilang mga negosyo. Totoo ba yun? Kasi nung nakikipagdebate ako tungkol sa True Church noon, nung matagal na yun, 2017 o 2016, nakipagdebate ako sa Facebook. Nung sa True Church, gumawa ako ng mga sitas ng mga totoong yung templo ng Diyos o templo ng the Temple of God. Aba, yung account ko, halos 70 account pataas, saradong lahat yun. So halos araw-araw ako naggagawa ng Facebook account kasi binablock nila yon, nire-report nila yon. Hindi ko na yung mga dami account ko nasasarado agad. Kasi nga doon sa Temple of God, marami silang tinamaan. Diba? Totoo, hindi. Ngayon, ano ang totoong iglesia ng Diyos? Ano dapat ang title mo? Ano ang panghahawakan mo sa The Rock of Jesus Christ? Na kumbaga, yung sinabi ko sa inyo na wag naman cheap. Wag naman cheap, mangangarap ka lang, wag yung cheap. Kasi butang na napakababang mong uri. Napakahina mong nilalang. Napaka-cheap mong tao kung mangangarap ko lang ng ganyan ang title mo. Diba? So ano ang pinanghahawakan natin sa buong mundo at sa buong bansa? Kung hawak mo ang The Rock of Jesus Christ, anong pinanghahawakan natin? Diba? Anong iglesia? Anong totoong iglesia ng Diyos? Dahil ang totoong iglesia ng Diyos ay ikaw. Ikaw ang pinakabahay at templo ng Diyos. So paano natin masasabing ikaw nga? Teka, basa muna tayo. Nako po, ito na. Nandito na. Ay, nako, ito yung nakakabwisit na ayoko ganito. Maghahanap ako ng ganito. Ngayon, paano mo, ngayon, ito ito na. Ito na si Jan.
Mambebeltok na naman. So, ngayon, paano mong nasabing ikaw ang tunay na iglesyang nakatayo sa ibabaw ng batong iyon? O, kunyari, marami ng mga darak dyan. Mga nagtayo na mga darak. So, paano natin masasabing sila nga yung iglesyang natayo doon sa ibabaw ng batong yun? Paano natin masasabi yun? Okay, basahin natin ng John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. John 14:23, Juan 14:23. 14:23. Oh, paano mananahan sa Jesus? Kung ang sino man ay umiibig sa akin. Di ba? Ang liwanag. Kung ang sino man ay umiibig sa akin. Ang sabi ni Jesus. So ano yung sinasabi niyang umiibig sa kanya? Ngayon, tanong. Ang tanong ni Puruntong. Ang tanong, ayan, inibig mo ba si Jesus? Kauna-unahang patakaran, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Patay ang mga iglesia ng mga kulapo, awit. Diba? Unang patakaran, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Disgrasya ngayon ng mga iglesia ni Kulapo. Kasi hindi Diyos sa kanila si Jesus. Sino ba ang Panginoong Diyos na itinutukoy natin dito? O, patay din ngayon ng mga Trinidad. Si Gumbursa. Patay ngayon ng mga Trinidad. Sa La Paz, Trinidad. Bakit? Bakit nangyari? Sino ang iniibig nilang Diyos? Sino ang inibig nilang Panginoon nilang Diyos? Si Jesus ba o yung Ama ni Jesus? Sino ang inibig nila? Si Jesus ba o yung Panginoon, yung Ama ni Jesus? Eto, bibigyan ko kayo ng sample.